Yung ating live is Tuesdays, Thursdays, and Saturdays. Although yung Saturdays is partial free live lang po siya kasi social science majorship po to, and then ma-avail lang po nyo yung yung full perks pag naka-enroll po kayo. Okay, but nevertheless, if wala po kayong okay lang, nag-share naman po ako. Out of 40 points, sinishare ko ang 15 points. Okay? Alright, so let's start. Yan, let's start. Alright. Okay, so social science majorship tayo ngayon. Okay, I hope hindi nyo nakikita yung pusa ko na nakalagay doon. Alright. Okay. So, let's start with a recall round. Okay, yan. So, the commander of the American and Filipino forces in Corregidor. Okay, red ba yan? A yellow ba yan na General Edward P. King, or red na General Jonathan Wainwright? So again, the commander of the American and Filipino forces in Corregidor. Yan. So General Edward P. King ba yan, or General Jonathan Wainwright? Okay. So lagay nyo recall round 1. Okay, lagay nyo na lang po. Or RR1, ganon. Or you just say the color. Is it yellow or red? Okay. Yellow or red ba yan? Sumagot kayo guys para makapag-move on tayo. Okay? Kung hindi kayo sigurado, okay lang naman yan. Okay? Kasi lahat naman tayo mag-uumpisa sa ganyan. Okay? Alright? Is it red or yellow? Nakikita nyo ba guys? Okay ba yung kita nyo? Alright. So sabi ni... Okay, thank you for giving hearts. Okay, nakaka-help 'yun for visibility. All right, so sabi ni ayan, Alexander is B. Okay. Clear as crystal clear. Wow. Okay. So, what do you mean B? Okay, is it red? Okay, so let's reveal the answer. All right, so the answer there is General Jonathan Wainwright. Okay, kasi remember our mnemonics. Baka, cow. Okay, bataan is king. Okay, BK, baka. And then cow, corregidor is W, cow. Okay, corregidor, Wainwright. All right, the second one, the Native Americans belong to Mongoloid Bayan or Caucasoid. Okay, so again, the Native Americans belong to Mongoloid ba yan or Caucasoid? Yan, so hindi ito yung mismong tanong ko last time. Pero if you were listening, okay, magigets nyo naman. Yan. Kasi dito pinapractice talaga natin yung yung critical thinking. Kahit nga Gen Ed, magagamit mo pa rin yung critical thinking. Alright. Okay, is it yellow? Alright, yellow. Sabi nila, yes, of course, very good. The answer is Mongoloid. Kasi ang tanong ko last time was, anong race? Yon, sabi ko, di ba? Anong race? Tapos yung sagot niya ay Mongoloid. So ano nga ba yung race na yon? Sige po, ano pa yung isang other word po doon sa Mongoloid? Madam, ito po sana every time nag-aaral ako, bilis mapagod ng utak ko or napapagod agad. Madam, tip po sana pala every time nag-aaral ako. Okay, sige. Alright, so wait lang ha. Ngayon, so anong race po to? Anong race yung Mongoloid? Yun yung tanong ko. Pag yung ganyan, ako kasi dati, pag napapagod ako, nagsta-stop talaga ako. Yun, I stop and then gagawa ako ng something na gusto ko and then balik agad ako doon. Hindi, balik din ako pag okay na ako. Hindi ko inaano yung sarili ko na magtagal magtagal na ma-disturb. Yun. So, just try to relax your mind, ganon. And then, balik ka din doon. Huwag mo ding sanayin yung sarili mo na, dito lang muna ako kasi pagod ako. Sometimes, sa isip lang yun eh. Okay. Yan, yes, tama, short break. Okay? So, the answer there, okay, so the answer there is yellow race. Okay, if you don't remember it. Okay? So, the yellow race is also known as Mongoloid. Okay? So, noon, hindi lang yung mga yellow skin.
okay, ang mga yellow rays, okay? Lahat, okay, ng hindi European were classified as sa yellow rays, okay? Okay, to martial law. Okay, so ano yung martial law? Is it RA 7610 or PD 1081? So again, martial law, is it RA 7610 or PD or Presidential Decree 1081? Okay. Okay, okay. Ano yung sagot nyo dyan? Is it red or yellow? Alright, yes, of course. Yes, so the sagot dyan ay, yes, tama, PD 1081. Kasi, memorize nyo na rin to, laging lumalabas, RA 7610 is yung LGU. Okay, yan. LGU. Yan yung lagi lumalabas din. Di bale, alam niyo habang nag-enroll, nag-ano kayo, nagre-review kayo, hindi niyo na rin yun mamamalayan, mamememorize niyo din talaga yan. Okay? Ganyan din ako dati. Alright. Next, Visayas. Okay. So, Visayas is known as alright, so binaliktad ko lang to. Tingnan natin. Okay. Is it yellow na Islas de Pintados or red na Islas de Filipinas? Okay, so again, Visayas is known as Islas de Pintados ba yan or Islas de Filipinas? And of course, yes. So it is Islas de Pintados. Yes, kasi they were tattooed, di ba? Tattooed yung mga isla noon nung bumaba si Miguel Lopez. Okay. Alright, ito naman, which of the following describes the Battle of Manila Bay between American and Spanish naval forces? Okay, yellow ba yan na the American ships outnumbered those of the Spaniards? Or red na the Spaniards readily won the battle over the Americans? Again, which of the following describes the Battle of Manila Bay between American and Spanish naval forces? Kay yellow ba yan na the American ships outnumbered those of the Spaniards or the Spaniards readily won the battle over the Americans? And tama po kayo. Okay, so the American ships outnumbered those of the Spaniards. Okay, although pag magbasa kayo ng mga hindi talaga sinabi na outnumbered, okay? May more on outpowered. Okay, kasi malakas daw talaga yung yung mga ships ng mga tsaka mga kagamitan, okay, ng America. All right. Alright, so ito na. So itong 40 points natin, ito yung mga concepts at saka actual questions na lumabas nung itong DX na to, okay, is from March 2025, June 2025 at saka September 2025. Okay, yan. Ito yung mga lumabas to. Ito yung 40 points, okay? Actually, 100 points to pero hinati-hati ko siya. So again, number 1, the astronomer Johannes Kepler is best known for his discovery of what? A. The laws of planetary motion. B. The phases of Venus using a telescope. C. The concept of a heliocentric solar system. And D. The 4 largest moons of Jupiter. Ano yan? Ano sabi niya? We did scientists sa March, ano daw? PTT. Alright. Okay, very good kayo dyan. Yeah, so the answer there is the laws of planetary motion. Okay, lumabas to nung September. Ayan. Okay, so ito, sinabi ko na lang, the phases of Venus naman using a telescope, it's Galileo Galilei. Okay, yan. Alright? Tapos, alam nyo na, heliocentric solar system, laging lumalabas po to, Nicholas Copernicus. Okay, and then yung naka-discover nung 4 largest moon, okay, yung naka-observe, si Galileo Galilei pa rin. And that is why sa kanya din, ang lumalabas sa kanya din yung in-enhance niya yung telescope. Alright. Okay, pero ito, di ba laging lumalabas yung si Nicholas Copernicus doon sa heliocentric solar system. Pero lumabas nung September 2024, sino yung una, okay, na nagbigay ng idea ng heliocentric solar system, okay? Do you have any idea? Wititit means wala. Ay, wititit means wala. Okay, so do you have any idea kung sino yon?
Okay, very good. Yeah, so Aristarchus of Samos. Okay, yan. Lumabas yan noong September 2024, which is nawindang ang lahat. Kasi syempre, ang inaaral nga talaga namin noon is si Nicholas Copernicus. Pero siya kasi yung sa ano, sa heliocentric solar system, mas kilala si Nicholas Copernicus kasi parang he mathematically proved, okay, na it is indeed heliocentric, alright? Alright, so ito yung mga laws of planetary motions. Okay, so bilisan na natin. Tatlo yan. So, law of ellipsis. Okay, so sabi nila, yung planet, they go around in an elliptical, okay, oval shape, hindi full circle. Okay? Kabado Bente, malala na. Legit ba? Uy, ano ka ba? Si ano ba to? Si ano ba to? Alright, so number two, law of equal areas. Okay, so di ba? Yung aphelion tsaka perihelion, di ba? Minsan, a little bit lang naman, okay? Hindi naman masyadong nagmo-move, okay? Yung distance ng mga planets. Okay, so, pero minsan, nagmo-move kasi nga, ano, elliptical, alright? So, sabi niya, pag closer sila sa sun, yung nagmo-move siya yung faster, nag-move faster yung planet, pero pag farther nag-slow, okay, yan. Ito namang ano, law of harmonies, ang sinasabi naman dito is yung mga planets, kung yung halimbawa, yung planet na pinakamalapit or the closer the planet to the sun, yun yung the faster, okay? The faster yung pag-orbit niya. Okay, and then na-RR na naman tayo. And then the farther yung planet from the sun, the slower yung pag-orbit niya. Okay, teka lang ha. Teka lang. Ano ba yan? Teka lang, teka lang. Bakit? Ay, bahala ka dyan. Alright? Okay. So ito lang, just to remind you, okay, ito yung mga the planets of our system, of our solar system. Okay, so yung mnemonics niya dyan ay hala, asan na yon? My very, hala, asan na yung linagay kong ano mnemonics niya dyan? Ano ba yan? So, my very energetic mare, okay, just serve as noodles. Okay, yan. So, Mercury being the nearest, tapos yung Neptune being the farthest. Okay. Number two, regarding the Paris Agreement on Climate Change, what action did President Rodrigo Duterte ultimately take for the Philippines? A. He signed and ratified it, confirming the country's participation after initial hesitation. B. He withdrew the Philippines from the agreement, following through on his initial threats. C. He refused to sign it, leaving the country as a non-participant. And D. He signed it, but the Philippine Senate rejected the ratification. Okay, yan. So again, regarding the Paris Agreement, maraming ano dyan sa Paris Agreement. Regarding the Paris Agreement on climate change, what action did President Rodrigo Duterte ultimately take for the Philippines? A. He signed and ratified it, confirming the country's participation after the initial hesitation. B. He withdrew the Philippines from the agreement, following through on his initial threats. C. He refused to sign it, leaving the country as a non-participant. And D. He signed it, but the Philippine Senate rejected the ratification. Okay, so wait lang. At ating sasaksak ang ating ano, ang ating okay. All right. Okay, yeah. So the answer is indeed, he signed it and ratified it, confirming the country's participation after initial hesitation. Yeah. So binasa ko yung ano niya, nag-hesitate siya kasi nga it will also, he thought that it will also affect our ano, yung process ng industrialization natin. But by the way, nung ano siya, nung pumayag siya, okay, yung Philippines, naglalagay ako ng mga bits and pieces na information kasi pwedeng ito yung mga lalabas next time, okay? So the Philippines nag-pledge sa ng 70% cut na sa emission by 2030. And then as a result pala, yung mga pumayag makaka-receive sila ng Green Climate Fund. Okay. Yan. Ito labas ko lang to ha kasi lumabas ito nung ano ata may tanong na related dito. Okay, so ang intindihin lang natin, kapag sa international agreement, okay, kailangan pa rin ng 2/3 of all the members of the Senate. Okay, kailangan nilang
conquer. Okay? Hindi basta-basta na magsasign ang isang president without the concurrence of at least two-thirds of all the members of the Senate. Okay? Pagdating sa international agreement, okay, or treaty. All right. So ito, the Paris Agreement, maraming tanong dito. So, ang Paris Agreement, ito yung below 2 Celsius degrees, okay? Ang global temperature, ano? Okay. To ano pa ba yung mga lumalabas dito? Ito, lumalabas din dito. May tanong na parang sinabi nila na nakalimutan ko na. Pero dapat isipin nyo na yung mga mas maraming obligasyon is yung mga developed nations kasi nga sila yung mga high, okay? High emitting, okay? High emitting pagdating sa mga Diyos ko, hindi na tayo na-approve. Diyos ko, na-RR talaga tayo. Alright? Yan. So sila yung mga high emitting nations, okay? Sila yung mga magbibigay ng pera, okay, to help yung mga developing countries, okay? Yan. Number three, the French Enlightenment writer Voltaire is famously known for his satirical novella criticizing blind optimism, entitled A. The Social Contract, B. Candide, C. The Leviathan, and D. Les Miserables. So again, the French Enlightenment writer Voltaire is famously known for his satirical novella criticizing blind optimism, entitled A. The Social Contract, B. Candide, C. The Leviathan, and D. Les Miserables. Si Nax to enrolli kita, no? Enrolli kita last time, no? Ang perfect mo eh. Alright. Galing. Sino to? Okay, so how about the others? Ano ba yan? Ano nangyayari? Na-RR tayo tapos ayaw pang alright. Ano yung how about the others, guys? Okay, alright. So let's reveal. Grabe tong pangalan ko si Nox to be. Okay. Yeah, so the answer there is candid. Okay, yes, it is candid. Parang siya, satirical siya. Okay? Sinasatire niya si Gottfried Wilhelm Leibniz, okay? About dun sa blind optimism. Kasi sabi ni Gottfried Wilhelm Leibniz, kahit marami tayong kahit ang daming kahirapan, sakit dito sa mundo, ito pa rin yung best. Okay, yan. So parang sinasatire ni Voltaire, okay, na gusto niyang ipakita na hindi yan totoo. Okay, yan. So gumawa siya ng libro. Yes, so the Leviathan lumalabas din po to. Okay? Sabi ko na nga ba enrolli kita loka-loka. So the Leviathan, I miss you too. The Leviathan is, so Thomas Hobbes, si Les Miserables, kasi memorize mo na to eh. Okay? Halatang batak. Okay? So Les Miserables, okay, si Victor Hugo. Kaya ang ating dyan is miserable si Victor. Yung social contract, dalawa kasing social contract yan. Yung isa kay Jean-Jacques Rousseau at saka kay John Locke. Both lumalabas yung dalawang yan. Okay. Ito, the age of Voltaire has become synonymous with the Enlightenment. What is the real name of Voltaire? Okay, so is it red na Marie Antoinette or blue na Francois Marie Arouet? Okay, so again, the age of Voltaire has become synonymous with the Enlightenment. What is the real name of Voltaire? Yan, so Marie Antoinette ba yan or Francois Marie Arouet? And of course, kasi alam na alam nyo si Marie Antoinette, okay? Yan. Alright, so the answer there is Francois Marie Arouet. Kasi kilala natin si Marie Antoinette, kaya siya yung queen na nagsabi daw na let them eat cake. Okay, yan. Kasi tunog French. Okay, French din naman si Marie Antoinette, di ba yan? Si King, asawa ni King Alright, King Louis. Number 4, which term was used to describe the people of North Korea to emphasize the state's total control over their lives, severe restrictions on movement, and the use of forced labor? A. Enslaved individuals. B. Comrades. C. Citizens of the DPRK, which is
Republic of Korea, yan, and the loyalist of the Kim dynasty. Yan, so which term was used to describe the people of North Korea to emphasize the state's total control over their lives, severe restrictions on movement, and the use of forced labor. Okay, A, enslaved individuals, B, comrades, C, citizens of the DPRK, and D, loyalist of the Kim dynasty. Dalawa yung ano na to, dalawa yung ano nito, anong tawag doon? Yung version ng tanong na to. Hindi ko alam kung which one ang lumabas. Okay, nung September 2026. Alright, so tingnan nyo guys. Alright, so of course, it is enslaved individuals kasi sabi niya, states total control over their lives. So authoritarian siya. So of course, they are called enslaved individuals. Okay, actually, pag ano ilagay mo doon, modern slavery daw, okay? Ang nangyayari, okay? Doon sa NK. Alright. Tanda pa, sabi na tinatatanda mo pa, di ba? Of course, kasi ang sagot ng iba ay loyalist of the Kim dynasty. Ito yung mga ano lang, pro Kim, di ba? Pero it doesn't mean na they are controlled. Okay, yan. Number 5. Ito naman ang lumabas noong June 2025, nung time namin. Alright, which is naulit, hindi ko alam kung September or November. So number 5, it is a philosophy that guides the government of Bhutan. A, Gross National Happiness Index. B, Gross Domestic Product. C, Gross National Product. And D, Gross National Income. Okay. Yes, 'di ba lumabas 'to nung March, pero ang tinanong naman diyan ay ano yung country, 'di ba? Yan. Kaya nga sabi ko, ano lang yan, binabali-baliktad lang yung tanong eh. All right. And what is your answer? Yan. Twice ding lumabas to. Yan, twice ding lumabas to. Wait lang ha, may nakapasok na animal dito sa akin sa bahay namin. Wait lang guys, a little bit. Oh my God, ano pa man din. Katik-katik pa man din. Andito kasi ako sa ano, wait lang ha, sorry, kasi meron kasi kaming, may aso ako tapos may pusa pa. Baka makain nila. Oh my God. Napatay ko yon. Alright, so what is the answer? And of course, yes. Yes, so it is Gross National Happiness Index. Okay, ibig sabihin, ang mga to kasi is ginagamit, yung A, B, C, D, ito yung parang ginagamit to gauge kung gaano sumakses ba, okay? Or nag-improve ang economy, okay? Pero sa Bhutan, ginagamit nila yung Gross National Happiness Index. Kumbaga yung overall satisfaction sa buhay, okay? Hindi lang pera, okay? Hindi lang life expectancy, okay? Kundi happiness talaga and contentment. Alright? Papasa sa ngalan ni Bhutan, Finland. Okay. All right. So alam natin kung ano yung GDP. Yan, GDP gawa dito sa Pinas. Okay? Ito yung mga total products and services na ginagawa dito sa Pinas. As opposed to gross national product naman, ito yung mga yung total products and services na ginagawa dito sa Pilipinas, and then mga Filipino citizens sa abroad. Okay? And then gross national income, ito na yung, kung ang gross national product is ito yung mga product, okay, total services, goods and services. Ang gross national income naman, ito yung mga income, okay, income na incur, okay, ng dito sa Pilipinas at saka outside. All right. Yes, gawa ng Pinoy. Alright, stock knowledge. Paulit-ulit to. Who is the head of state and the symbolic leader who actively promotes the gross national happiness philosophy in Bhutan? Okay, Jigme Wangchuk ba yan na red or blue na Temujin? Okay, so malay natin yan naman ang lalabas. Diba? Kasi last time, ang hinanap ay gross national happiness. Nung March, ang hinanap ay Bhutan. Okay, malay naman natin, ang tatanungin ay kung sino, okay, yung leader na yon. Sana magparamdam si... Sabi ko na nga ba, kilala ko tong si Nax eh. Oh. Busy na kasi si Sais eh. Si Mr. Hirona dito siya last time. Okay? And the answer is, of course, it is yes, Jigme Wangchuk. Okay, do you have any idea kung sino si Temujin?
Linagay ko lang dyan. Do you have any idea kung sino si Temujin? Yan. Like kung din binabanggit to eh. Wala na talaga. Na-stuck na tayo sa ganito pag nagkaka-start. Yes! Ang galing! Magtatap talaga to. Okay. Alright. So, Timujin I see Genghis Khan. Okay. Na alam na ni ma'am ano eh. Yung style. Alright. Next. Number 6. Why is Central Luzon considered the rice granary of the Philippines? Okay. A. Benefited from the carp. B. Its geographical features include extensive flat plains and has great irrigation system. C. It was the first region where rice was cultivated in the country. And D. It was not prone to typhoon. Okay, perfect for rice planting. Okay, yan. So lumabas to nung June 2025 nung time namin, and then lumabas ulit nung September if I'm not ano if I'm not mistaken, yan. Kaya marami ding nakaswerte kasi may mga pinalabas ako nung nalabas nung June 2025. Ang dami talagang lumabas for September and November. Okay. And yes, very good. Yung sa letter B, its geographical features include extensive flat plains and has great irrigation system. Okay, so we can just imagine talaga, halos valley. Okay, yung Central Luzon. And then ito yung mga irrigation system nila. They have this Pantabangan Dam, Angat Dam. Okay, and of course the Pampanga River. Okay, ito yung first region, okay, where rice was cultivated. Ang nakita ko dito is Cagayan Valley. Okay, so hindi siya first region. Hindi Central Luzon ang first region, kundi Cagayan Valley. Alright, ito din naman, actually, letter D, mali yan. Kasi actually, yung Central Luzon is very prone, okay? Actually, how do you call that? Ano ba yan? Puro ako actually. In fact, yun sana. In fact, classified as high, okay? High siya? Highly prone, okay? Dun sa cyclone or typhoon. Etong letter A, of course, mali yan kasi hindi lang naman siya ang nag-benefit, okay, sa Central Luzon. Ang Central Luzon. Number 7, the 95 thesis or the disputation on the power and efficacy of indulgences is a list of propositions for an academic disputation written in 1517 by A. Martin Luther King, B. David Ricardo, C. Thomas Malthus, and D. Adam Smith. Okay, so lumabas din to nung June 2025. And then may ipapakita ako na connected na tanong. Okay? And of course, very good kayo dyan. Perfect. Okay, so the answer is Martin Luther King. Actually, ang lumabas lang is, sino yung nagsulat ng 95 thesis? Okay? Dinagdagan ko lang ng mga ganito kasi malay natin ito yung mga lumabas soon. Okay? So, Martin Luther King. Si David Ricardo, alam natin comparative advantage yan. Sinulat ko lang yung mga to para ito kasi yung mga common na lumalabas. So, pag David Ricardo, comparative advantage. Pag Thomas Malthus, ito yung Malthusian theory niya. Matatakil naman natin ang mga to eh. Yan. And Adam Smith, siya yung father of economics. Siya, lumabas din yan, or father of microeconomics at saka yung wealth of nations. Alright. Number 8. In a multicultural society, two distinct religious communities have a long history of tension over, teka lang, wait lang, over a shared holy site. To prevent violence, their leaders agree on a strict schedule that allows each group exclusive access to the site on a specific days. This is an example of which a sociological concept. A. Enculturation, B. Assimilation, C. Acculturation, and D. Accommodation. Ito yung mga kailangan yung ma-master guys. Kasi madali lang pag pag yung sa parang niya, parang definition niya. Pero maraming lalabas dito. Halos tatlo yung lumabas nung June 20. Parang dito nawawala. Ilalagay nila sa sitwasyon na talagang mapapaisip ka. Okay, so you have to master. Alright, so of course, the answer there is accommodation. Yes, kasi sabi niya, allow. Okay, so ang accommodation kasi, you allow each other's culture to exist and be practiced. Okay, yon. Okay, so ulitin natin. So enculturation is learning your own culture. Okay, yan. Assimilation, dalawa yan.
yung dominant at saka minor culture. Tapos yung minor culture nawawala, okay? Kinakain ng dominant culture. Alright? So parang kumbaga kung Pilipino ka, makakalimutan mo lahat yung pagka-Pilipino mo, okay? Kung pumunta ka sa Australia. Char. Acculturation, of course, yeah. So you borrow from each other, okay? Not everything, okay? You borrow some traits lang from each other, tapos you maintain your own culture. Okay? So accommodation, nasabi na natin, yung ina-accommodate lang natin. Nag-adjust kayo, nag-agree kayo, you compromise. Kaya an amalgamation, ito naman yung magkakaroon magkakaroon ng isang blended na culture, okay? This is done usually through intermarriage. Okay, so let's practice. Practice natin. Nakikita nyo ba guys? Yan. So, in vibrant port city, generations of intermarriage have occurred between settlers of Spanish, indigenous Filipino, and Chinese merchant families. Over time, their descendants form a new blended community with a unique identity, speaking a localized Creole language. Okay, I think they are talking about the Chavacano na Creole language. Okay, so yan. Enculturation, accommodation, acculturation, assimilation, and amalgamation ba yan? Okay. Alright. Ano ang sagot? Perfect talaga. Alright. How about the others? How about the others? Alright. Yes. So the answer there is okay. Alright, so the answer there is amalgamation. Alright, parang bumabalik ako sa nung bago-bago ako. Yung laging nare-restrict every 1 second. Alright, kaya walang nanonood. Ito naman, a young Tagalog child in Bulacan learns to respectfully use po and opo when speaking to elders. Okay, so enculturation, acculturation, assimilation, accommodation, and amalgamation. Okay, share ko nga. Baka sakali. Hindi ko pa ma-repost. Loko-loko talaga tong na to. Nakakainis. Alright? Nakikita nyo ba guys? Or ako lang yung lumalabo ang mata? Okay. Alright, so the answer here is, go lang tayo ha. Yan, so the answer there is enculturation. Yes, kasi nga, na-learn niya yung use of po and opo na culture din naman nila. Alright, to succeed in his new corporate job in Manila, a young man from a remote indigenous community stops wearing his provinciano forma, adopts a westernized nickname, and focused solely on speaking English and Tagalog in the office. Ayan, sana all, accommodation, acculturation, enculturation, amalgamation, and assimilation. Okay. Ang asim mo. Yan. So, ayaw na niya. Okay? Ayaw na niyang ipakita yung pagka-probinsyano niya. Yes. And of course, the answer there is gusto ko talagang ay nako. Alright, so the answer there is, yes, assimilation. Okay, next. Yes, assimilation. Ito naman, a Filipino family moves to Canada. The children start speaking English with a Canadian accent at school and enjoy playing hockey. At home, however, they still speak Ilocano with their grandparents and eat traditional Filipino meals. Enculturation, assimilation, amalgamation, and acculturation and accommodation. Okay. Mhm. Guys, pagkatapos ng ng ito, yung amalgamation, i-relive ko to ha. I-relive ko please kasi pag na-RR na to talaga to wala na, hindi na lumalabas. Okay, balik na lang kayo ha guys. Balik kayo agad. Alright. Okay. Ayan. So of course, the answer there is
Yan, acculturation. Yes, kasi binarrow lang niya yung ano, 'di ba? Binarrow lang niya yung apart nung sa Canada, pero ginagamit pa rin niya yung sarili niyang culture. Acculturation. So, ay, nagkamali. Alright. Okay. So, ito, relive ko lang to, guys. Ay, wag na. 15 lang naman ang ano, isa-save ko. Ang share ko. Number 9. What is the primary purpose of the observation method in qualitative research? Okay, to mama. Okay, very good. Tumatama ka naman eh, Ma'am Celestina. A, to analyze pre-existing statistical data. B, to collect first-hand data in a natural setting. C, to conduct controlled experiments in a lab. And D, to summarize the findings of other research. Ayan. So what is the primary purpose of the observation method in qualitative research? A, to analyze pre-existing statistical data. B, to collect first-hand data in natural setting. C, to conduct controlled experiments in a lab. And D, to summarize the findings of other researchers. And of course, the answer there is, oo, sorry Ma'am Celestina kasi ano, nababasa ko po, okay? Pag nagkaka-visibility restriction tayo, ganyan na nangyayari. Yan, kaya hindi rin makapasok ang iba. Okay? Alright, and the answer there is letter B, to collect first-hand data in a natural setting. Yan na yung mismong ano, how do you call that? Ito na yung mismong definition ng observation method. Okay? Kailangan natural setting para makita mo talaga, okay, kung ano yung nangyayari. Okay? Number 10, when Martin Luther posted his 95 Theses in 1517, which of the following was not his original intention? A, to spark a debate within the Catholic Church about the sale of indulgences. B, to reform corrupt practices he saw within the existing Catholic Church. C, to break from the Catholic Church. And D, to challenge the authority of the Pope regarding salvation. Yan. So sabi ko nga, nung June 2025, ang lumabas ay sino yung nagsulat ng 95 thesis. Tapos nung September, ito naman yung lumabas. 'Di ba? Kaya 'di ba ako mega explain ako, okay, ng mga nag-advance ako ng konti sa information kasi pwedeng ganun yung mangyari. Okay. All right. So sabi niya, ano yung hindi niya intention? Okay, nung pinost niya yung 95 thesis. All right? Lagay niyo yung number. Di rin ba kayo makaka-comment, hindi nakaka-comment ba yung iba? All right. So the answer here is letter C, okay? To break from the Catholic Church, okay? So kahit mahirap to, halimbawa, alam naman natin na si Martin Luther King, kilala siya sa Protestantism. Okay, yan. So, pero hindi niya intention, okay? Nagkaroon na lang talaga siya ng Protestantism, specifically Lutheranism. Okay, so explain muna natin. Yan. So, itong letter A, yun talaga yung gusto niya. Okay, yung mag-debate sila. Okay, yan. Ito, to reform corrupt practices, yes. Okay, explain ko yan mamaya. Okay, and then, sino yung Pope na yon na gusto niyang i-challenge? Si Pope Sixtus the Fourth. Okay. Yan. So, tingnan natin. Kasi baka ito din yung mga anywhere from this. Okay, so ano nga ba yung 95 thesis? So, of course, iyon yung sinulat ni Martin Luther. Yan, and pinost niya doon sa door ng church. Okay, it's called the Wittenberg Church. Okay, yan. So, ano ba yung sinasabi niya? Okay, so we talk about indulgences. Okay, yung indulgences, ito kasi yung mga ito yung mga parang mga certificate, okay, na binibigay ng church, okay, na parang makommute ba yung sin. Okay, mababawasan yung sin mo, okay, pag meron ka nito. Pero ang nangyayari noon is binebenta. Okay, binebenta ng church. Okay, so halimbawa, may nag-pass ka na na relative, okay? Or kahit sa'yo yon, okay, yan. So bibili ka noon para mabawasan, okay, yung sins mo, ganon. Yan, so sabi ni Martin Luther, sabi niya, wala namang biblical basis yan. Okay, yan. 'Di ba? Nakakainis nga naman talaga. Yan. Okay, number 11. What is the most accurate and neutral term for a legal national of North Korea? Ito yung second version.
A. Enslaved individuals. B. Comrades of the revolution. C. Citizens of the DPRK. And D. Loyalists of the Kim dynasty. Again, what is the most accurate and neutral term for a legal national of North Korea? A. Enslaved individuals. B. Comrades of the revolution. C. Citizens of the DPRK. And D. Loyalists of the Kim dynasty. So, natakal natin yung first version nito, di ba? And it so happened, nahanap ko yung second version, another version ng ano to. So sabi ko, okay. So pinapalit-palitan lang nila, no? Yan. So ang hinahanap ngayon naman is neutral. Yan, neutral. Walang halong malice. Yan. And of course, the answer there is letter C. Yan. Okay, kasi yung enslaved individuals ito is pag they are, pag ang hinahanap is yung may control over their lives. Okay, so again, pag neutral term, citizens lang siya. Okay, yan. Number 12, which scientist is most famously credited with formulating the laws of universal gravitation and motion, including inertia? A. Galileo Galilei. B. Johannes Kepler. C. Isaac Newton. And D. Nicholas Copernicus. So again, which scientist is most famously credited with formulating the laws of universal gravitation and motion, including inertia? Okay, so is it A. Galileo Galilei. B. Johannes Kepler. C. Isaac Newton. And D. Nicholas Copernicus. Okay. So, nasabi ko na yung mga to, di ba? Kanina. Yan. So, it's just a matter of cancellation. And of course, the answer there is Isaac Newton. Okay. So, nasabi ko na kanina, Galileo Galilei, isipin nyo, 34 years old si Galilei. Kasi thermometer, yan, kilala siya dyan. Lumalabas din po siya. Siya yung nag-invent ng thermometer. Enhanced the telescope. 4 moons of Jupiter. Sa kanya to, link siya dito. And then yung ring of Saturn. Okay, so Johannes Kepler, kanina na natin to, laws of planetary motion. And then Nicholas Copernicus, yung si heliocentric model. Okay, so alam na natin kung ano yung law of gravitation. Everything pulls on everything else. Okay, yan yung meaning ng law of gravitation. Okay, so explain natin to kasi uso din to. So ito yung Newton's 3 laws of motion. Okay, ito yung law of inertia. Okay, so ito yung object stays at rest. Okay, and an object in motion stays in motion. Okay, alright? Yan. Unless magkaroon ng force. Okay, ang lumalabas po dyan is yung car. Okay, yan, sa Gen Ed. Alright, ito namang yung second law. Okay, the harder you push an object, the more it accelerates. Okay, yan. The heavier the object, the less it accelerates. And then yung third law, action and reaction. So for every action force, there is equal and opposite reaction force. Okay, yan. So, we will go into details yan. Nilalagay ko lang to para kahit pa paano may idea kayo. Para pag lumabas ulit, may idea na kayo. Alright, number 13. What was the term for a fundamental political unit of ancient Greece characterized by its independent city and surrounding territory? A. Agora. B. Polis. C. Demos. And D. Acropolis. Number 13, what was the term for a fundamental political unit of ancient Greece characterized by its independent city and surrounding territory? A. Agora. B. Polis. C. Demos. And D. Acropolis. Ilang items na kayo, the full session coach? 40 na ngayon. Unlike noon, di ba na 50 tayo, na talagang hanggang 2 a.m. tayo. So, ginawa ko 40, pero mas maraming sessions. Ganon. Para hindi nakakapagod. Alam ko yung pagod natin noon, di ba? Hanggang 2 a.m. Yan. Kasi 50 points. Kaya 40 points na, pero mas, mas maraming sessions. Ganon. Kasi mas inumpisahan ko ng mas maaga. Alright? And of course, yes. So the answer there is polis. Okay? Ang lumalabas din yan, city-state is polis. Okay? So alam nyo ba, nung pre-board ata namin yon, yan sa sa isang review center namin. Syempre ang alam lang namin ay police. Pag nakita mo city-state sa police, iniba yung tanong. Okay? Kasi hindi namin naman kasi talaga alam. Ang alam namin talaga ay police.
O yan. So, dinagdag ko na. Okay? So, ang hinahanap actually doon ay market. Okay? Yan. Or, ang sinabi pala doon is yung parang public place kung saan nagtitipon-tipon yung mga tao. So, ang sagot kagad namin doon ay police because we don't know about Agora noon. So, yan. Kaya sabi ko nga, ide-define ko lahat ng mga options. Okay? Kasi baka yung mga, kasi sa option pala kukuha, right? So again, pag agora, yun yung public place kung saan nagtitipon-tipon yung mga tao or market. Kaya ang demos, ito yung mga common people, they are called demos. And Acropolis, kagaya ng Acropolis of Athena, they are called the high city. Kasi usually nasa hill sila or mountain. Ma'am, ipopost mo pa ba itong session sa Red App? Oo, yung ano lang, yung free lang po, hindi po yung full version. Okay, yung full version is for ano lang po, yung mga naka-enroll lang po sa akin. Okay, pero yung first 15 points, kung ano yung pinapakita ko dito, lahat ng free ko, Tuesdays, Thursdays, at saka Saturdays, pinopost ko po. Hindi ko lang po na-post yung sa Thursday kasi hindi nga nag-record, di ba? Yan. So, ano ko na lang yun. Ulitin ko na lang po yan. Yeah, you're welcome po. Okay, number 14, what would result if people start to believe that their leader rules by divine right and his words are laws? A, absolute monarchy. B, aristocracy. C, constitutional monarchy. And D, oligarchy. So again, what would result if people start to believe that their leader rules by divine right and his words are laws? A, absolute monarchy. B, aristocracy. C, constitutional monarchy. And D, oligarchy. But if you have money naman, it's just 299. So, binibigay ko yung PDF. Yan, tapos nag-quiz kayo, kini-quiz nyo muna, meron kayo nitong PDF na ginagamit ko, yan, and then na-access nyo yung 40 points every session. Okay. Nakatulog ako, Sir Winson! O yan, okay, humabol ka. Okay. So the answer there is tama kayo dyan. Okay? It is absolute monarchy. Yan. Ang isa pang lumalabas dyan is bakit? Okay? Bakit yung mga kings ay nagkakaroon ng absolute control, okay, sa absolute monarchy? Ang sagot doon ay because they are seen as representatives of gods. Okay, yan. Lumalabas din po yan. Okay. Next. Stock knowledge naman. Which French king is famously associated with absolute monarchy and reportedly said, I am the state. Sabi niya, King Louis XIV ba yan or Napoleon Bonaparte? Yan. So, which French king is famously associated with absolute monarchy and reportedly said, I am the state? Yan. So, King Louis XIV ba yan or Napoleon Bonaparte? And of course, yes, kasi ang hinahanap na dyan, unang-una, French king. Okay, hindi naman king si Napoleon Bonaparte, di ba? Yan. Ano? Sun King, yes. He is also known as the Sun King. Okay, yan. Takot sa pusa si Bonaparte. Ay, totoo ba? Totoo ba? O, di ba? Ang galing-galing mo na talaga. Ang dami mo nang alam. Galing. Yan. So, I'm really hoping mag-top. Okay, so King Louis XIV. Alright, number 15. In a scientific experiment, which variable is deliberately changed or manipulated by the researcher? A, dependent variable. B, controlled variable. C, independent variable. And D, confounding variable. So again, in a scientific experiment, which variable is deliberately changed or manipulated by the researcher? A, dependent variable. B, controlled variable. C, independent variable. And D, confounding variable. Paano mag-avail ng PDF po? Kailangan po naka-enroll. Okay, sa social science. Pero yung sa free live natin sa Tuesdays and Thursdays for General and Prof Ed, hindi ko po binibenta yung PDF. Okay, live po lang po talaga tayo and then recorded videos sa ating YT channel. Okay, yan. All right, and the answer of course there is independent variable. Okay, so ito din yung kailangan nyo talagang ma-master kasi hindi to nawawala. All right, so MICE. Okay, so you manipulate the independent. MICE, ha? M, manipulate. I, independent. C, cause. E, effect. And D, dependent. Okay, so you manipulate the independent variable. Kasi nga, ito yung nagko-cause. Okay, ito yung nagko-cause para may change. So, kailangan mo talaga siyang i-manipulate. And then, yung
effect is the dependent. Ito na yung magiging resulta. Okay, yun lang naman yun. Madaling-madali lang naman. Okay, hindi na kayo mahihilo basta alam niyo yung moist. Alright? And ano nga ba yung controlled variable? Ito yung kailangan constant siya. Okay? Kasi kung hindi siya constant, magiging confounding siya. Alright? So, constant siya. Okay? For example, nag-experiment ka sa plant, sabi niya dito sa example is, kailangan yung, halimbawa, type of soil, amount of water, pot size, they should be kept the same. Okay? Para makikita mo talaga, okay, kung yung only independent variable ang magkokos. Okay, yan. Hindi pwedeng maraming independent variable. Okay, yan. Yung confounding variable naman, ito yung hindi mo sinadya pero nagkokos siya ng difference, okay? It will make a difference, okay? For example, um, yung kinontrol mo nga yung type of soil, amount of water, pot size, kinontrol mo nga siya, okay? Pero hindi mo na control yung natural sunlight. For example, nalagay mo pala sa isang bahagi ng bahay mo yung plant na mas marami siyang na-receive na sunlight compared dun sa isa, then it is called confounding variable. Okay? Alright, okay. So maraming maraming salamat po. Yan, so go na tayo sa ating Team Kalipulako. Please go na po sa ating Zoom. Okay? Alright, maraming salamat po. Pasensya na po sa mga hindi nakakapasok. Hindi ko alam na pag nagkaka-visibility restriction pala ako, hindi rin nakakapasok yung ano ng iba. Okay? So, pasensya na po. Maayos din to habang tumatagal. Ganun talaga pag ano, ang ating live. Alright, so maraming maraming salamat po and punta na po tayo sa ating uh, uh, Zoom, guys. Yan. Thank you. Bye-bye. Okay. Alright, so let's read number 16. Okay, andyan na ba kayo? Meron ba? Okay, so which of the following is the best example of a secondary source for a historical event? A video recording of the event as it happened. A letter written by a participant during the event. C, a textbook chapter analyzing the causes and effects of the event. And D, the original treaty signed to end the event. Okay, sa quiz, guys, may nagkamali pa dito. Yan. Lumabas talaga to. Actual question talaga to. Okay, wait lang. Okay. Sino ang Alright. So, okay. So, record ko na lang to, guys. So, which of the following is the best example of a secondary source for a historical